Tinanggi ni Ombudsman Boying Rimulya na inaatake ng gobyerno mga miyembro ng minorya sa Senado. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong paliwanag dito ni Rimulya? Jiggy, walang sinisino. Yan ang iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya sa mga taga-Senate minority na nagsasabing sinasadya silang kasuhan para mabawasan. Ayon kasi kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, tila pananakot sa kanya bilang Senator Judge ang muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Kung matatandaan, si Cayetano ang naging chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2019. Ayon kay Rimulya, sisilipin ng Ombudsman ang mga dokumentong may kinalaman sa umano'y mga anomalya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman dinatamaan dito. Wala namang sinisino to eh. Camille, may update na ba si Rimulya tungkol dun sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca? Jiggy, dead maraw si Senator Robin Padilla sa paghahain ng counter-affidavit kaugnay nga ng reklamong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng Ombudsman. Humingi naman ng extension itong si Aplasca sa pagsumite ng kanyang kontrasalaysay habang nauna nang nagpasa ng naturang dokumento itong si Cayetano. Inireklamo ang tatlo dahil sa papel umano nila sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate premises noong May 14. Ayon kay Rimulya, hindi niya pipiliting sagutin at depensahan ni Padilla ang reklamo dahil desisyon niya raw ito. Pero tapos na ang deadline na ibinigay sa mga respondent para sa kanilang tugon. Jiggy. At Camille, sabi noon ni Rimulya, isa si Congressman Martin Romualdez sa mga kakasuhan kaugnay sa flood control. Ano ang update dito? Jiggy, malapit na raw ang pagsasampa ng Ombudsman ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga yan ng umano'y illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Walang petsa o timeline na ibinigay si Rimulya kung kailan isasampa ang kaso. Pero magkakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang counter-affidavit. Alam daw ni Rimulya na marami nang naiinip kung kailan makakasuhan si Romualdez, pero kailangan daw muna itong isailalim sa preliminary investigation para matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay ang isasampang kaso bago ito ihain sa korte. Nauna nang naghain ng mosyon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Gagamitin daw ang testimonya ni Bonoan para sa pagpapatibay ng kaso laban kay Romualdez. Nauna na ring itinanggi ni Romualdez ang mga paratang sa kanya. Narito muli ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. It comes to a case like that, it's not as simple as you want it to be. You're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we're managing to thread the needle, so to speak. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.